welcome to Pearl TV, and in this video guys ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng banana muffins using my new recipe guys. Okay, so I have successfully made this, that's why I want to teach you guys, especially those friends who are willing to truly learn and take this recipe, okay, to copy the recipe for their business. Okay, so yun, yung mga nakikita nyo guys na mga ingredients, yan yung mga kailangan natin guys. Okay, yung banana guys, sinasadya ko talaga yan guys na ma-overripe siya. So pinapa-overripe ko po yan sa refrigerator ng mga ilang araw. Binibili ko yan ng fresh na fresh talagang lakatan, pero yun, kailangan. Tapos yung naman margarine, kailangan ko lang dyan 2/3, okay? 2/3 means you have to cut it into 3 and get the 2 portion, okay? So the white sugar, okay? Fine white sugar, the all-purpose flour. That is the all-purpose flour. Okay. Okay, to start the baking procedure is you have to melt the 2/3 of the butter. Okay. Ensure that the butter is truly melted, because that will be the ingredient that will serve as the liquid. Okay, kasi we are not going to use any milk or any water, diba? Kailangan mo siyang liquefy. Ayan, 2/3. Tutunawin nyo guys, we melt that first. Ayan. Ayan, sa mga kaibigan natin na gusto mag-start sa baking, watch video from time to time and learn. Okay, so ayan, nag-melt na siya guys. Ilagay nyo na guys. Melt na yung ating butter. Okay, ayan, since melted na siya, pwede nyo lang idagdag yung white sugar. Yung white sugar na ilalagay ko dyan guys is 1.5 cup. Okay, nasukat ko na siya, yung sugar na yun, and nilagay ko sa small lagayan. Ayan, that is 1.5 cup. And then afterwards you can also add the egg. Okay, but the egg you have to put it in a bowl to ensure that the egg is good, okay, before adding it to the mixture. To avoid wastage of the ingredients. Ayan, sure ka na okay, ilagay mo na dyan. And start to mix them using the electric mixer. Tapos ito yung damang guys ang pagkakas. Ayan, mixing down. Dapat marami tayong mixing down kasi sometimes ito kahit na plastic o industry ko sa mga gusto mo mag-business ng sana. Yung kaibigan natin ang Australia, dito ang isa pa dito na siguro the baking, nandun na siya. Ganda ng plastic ko. Yung magbukas ko na yung baking niya. Nakasabay sila ko dito sa mga okay, so ayan yung banana natin, 6 yan guys, na lakatan na malaki. Ayan, overripe talaga yan. Sinadya ko, ulitin ko guys, sinadya ko siya maging overripe. Kasi yung overripe talaga, dun talaga lumalabas yung sarap ng banana kapag dating sa baking. Yan, proven and tested. Dati ayaw ko, pero sabi ko, hindi ko na-achieve yung totoong lasa ng banana pag hilaw, pag ganun kahinog yung yung saging na nilalagay ko sa binibig ko. Kaya sabi ko, it's not, hindi achieve eh. So, susundin ko talaga yung overripe, ayan. Talagang lasang-lasa siya guys like, minsan gumagawa ako ng banana cake, masarap din. But this time we're doing banana muffin, okay? Na-curious ako, sabi ko gagawa ako ng sarili kong recipe for the banana muffin, okay? Ayan guys. Pag na na siya, talagang na mash na siya maigi, you have to add that to the mixture. But you can start sifting the
all-purpose flour. Okay, so ang purpose kasi niyan guys, para maging fine yung ano nyo, harina. Ayan. Kapag konti-konti guys, idadagdag nyo yan guys sa ano, sa mixture. Okay, so ayan yung baking soda. You need ano guys, 3/4 tablespoon ang inilagay ko guys. Okay, 3/4 tablespoon. Ganun din sa baking powder. And sa salt naman is half teaspoon. Okay, ayan, 3/4 tablespoon yung ano yan eh. Okay, and uulitin ko guys, hindi ako nag-cut ng istorya dyan kasi gusto ko lahat matutunan nyo, lalo na yung mga kaibigan natin na gusto din natin nila umpisan yung baking business. Okay, so yun nga, tip ko lang sa inyo guys. Ayan, tip ko lang sa mga kaibigan natin guys na ano, imbes na kayo pang unti-unti sa mga materyales sa baking habang nag-aaral kayo kung paano. Okay, alamin nyo din kung ano yung mga ingredients na mga good quality. Kasi pag hindi good quality yung ingredients nyo, like sa flour, nagamit nyo hindi magandang klase, yung mga vanilla nyo, ibang, ano, iba, magkakaroon talaga guys ng impact, iba talaga siya guys. Okay, so ang mga baking powder, ensure that nagagamitin yung baking powder, yung ano talaga. Kasi minsan ano ako ng baking powder na ano, sa bake shop ko binili na parang walang brand. Okay, so hindi maganda eh. Hindi achieve yung gusto ko, kaya tinapon ko na lang guys yung paalumit na naman. Pwede naman talaga guys. Yung bayad at chicken nito. Diba natin ito yung kanina ng butter, egg, and ito yan, yung vanilla. Tapos gradually, you can add the all-purpose flour, haluin sa mixing the all-purpose high speed nyo tayo sa ito mga pipito. So, ano lang siguro pag hindi na high speed, pero maganda high speed para mas mabilis. Pakunti-kunti guys, at ngayon hindi isang bubusan guys sa pakunti-kunti para may sinagawa talaga yung mga ingredients. So ayan guys, ito ko guys, matutunan nyo talaga siya. Para pag sinagito kayo na mga susunod kapanood nyo ulit, sinutututo pa rin kayo natin. So, syempre the end guys, para makita nyo kung ano ba talaga totoo na maganda yung result ka ng ganito. So, ito pa mga ganito sa mundo. So, it's really fun to learn about baking, bread making. Yung bread making nakakatuwa din, pero hindi ko pa talaga na-perfect yung bread making eh. Pero I can make pizza na mga sarili kong gawa. Ano gusto din yung sinasip. Nasisipag eh. Yung bread making, tapos yung steam food like putik cake, putik seka, medyo marunong na ka naman ito. So, syempre yung food quality ito na sa steam food guys. So, kakonti-konti lang ano nyo, i-mix nyo yung arena sa ano, naroon sa yung hinala natin. Konti-konti guys, kailangan yung ma-mix mo hindi kasi halimbawa namuoy kayo yung baking powder, baking soda, may lasa minsan na mapait eh. And dapat talagang i-mix mo. Ang maganda isip nyo guys, isip nyo kasabay ng ano, flour para talagang ma-disseminate siya sa ano, sa mixture. Okay, so alright, as you can see, ihanda nyo na din yung mga cake liner, tapos yung mga papatungan nyo ng cake liner. Ayan, diba nakakatuwa guys sa kakalibang. Ganyan-ganyan lang siya. Tapos kuha kayo ng panukat din, diba guys?
Nakakatuwa din, di ba? Subukan nyo guys mag-baking. Matuto kayo dyan sa mga sinishare ko lagi. Tapos sa mga gustong inegosyo, yan, inegosyo nyo guys. Kasi kahit paano kakita kayo sa bahay naman, gusto nyo pagkakitaan. Posible yan guys. Kayang-kaya nyo yan. Okay, so alright. Isi-share ko din to sa mga kaibigan kong baker na nagninegosyo. Kasi pwede din nila ganyan yung pagkakitaan. May mga kaibigan din ako ng mga teacher na nagninegosyo sa school nila. Sideline ba? Yan, share ko din to. Kasi baka gusto din nilang itry. Ako naman very generous ako mag-share ng recipe kasi hindi ko naman ito pinakaya ng bongga. Ano ko lang siya. And then ayun, pwede nilang itry, diba? So, ganun lang guys. Share lang tayo kung ano yung pwede natin i-share. Para malay mo, magustuhan nila. Yan guys. So, ayun nga pala guys, bago nyo ilagay yung yung Sa surface naman natin ilagay yung apoy. Cake na yan, kailangan 350 degree Fahrenheit or 180 degree Celsius. Tapos pag nalagay nyo na yung muffin, 7 to 15 minutes, pwede na yun. Ganyan na yung result nyan. O, diba? Maingat lang kayo, magbantay lang kayo maigi sa 10 to 15 minutes, it will result like that. But ensure that the temperature of the oven before you put the cake molds, the muffin molds, achieve nyo dapat yung 180 degrees Celsius, okay? Kasi kung hindi nyo ma-achieve yung ganyan. Look guys, diba? Ang ganda, ang bongga. Sakto lang yung liquid niya kasi nakita nyo umbok na umbok siya. Pag nagawa kayo guys na madaming tubig niyan, ang tendency, lulubog siya. So, yan, tingnan nyo, wala masyadong madaming tubig. Diba? Hit natin yung pagiging fluffy niya. It's really yummy guys. Perfect. Try my recipe guys. Ayan, umuubos si Smart Kid. May ubo. So, tingnan nyo guys. Diba nakakatuwa? Look guys. Yummy. Nakakatakam, nakakagutom. Diba? So, gusto ko kasi lagi ako may pagkain na stock dyan sa ref. Kasi, yung labas ng bahay. Minsan kasi diba grocery tayo. Naubusan na ako ng sliced bread or anong bread dyan. So, at least may stock ako dyan. And the good story, guys, is this muffin can last up to 2 to 3 months according to my research, okay? So, ayan, guys. Yan yung last, muffin molds na So, ito guys, yung last batch. Pero may malaki akong molds na ginamit. Okay? Kaya makita niyo may mas malaki. Wow. Hindi ko na Perfect. yun. Pero guys, hindi na ako nag-ano niyan sa taas. At saka hahaba pa masyado yung istorya kung dadagdag ko yun. Okay, so alright. Perfect naman guys. Achieve naman pala siya guys sa ganyang kalaki. Kahit hindi mo na ilagay sa surface yung flame. Perfect na din. Similar naman dun sa nauna. Sobrang init yan, anak. Okay. So, pag yan guys, from time to time actually may pinatikiman na ako niya na customer ko. Consignment. Gusto din magpa-consign ng ganyan. Sabi ko, sige. Pag hindi na ako busy, susupply ako din siya ng mga cakes. Ayan. Kasi nasarapan siya guys eh. Pa-supply siya sa akin. Ganyan. Okay. So, I hope nagustuhan nyo din guys yung recipe at din yung sharing ko. And please don't forget to give a like, comment, and subscribe and ring the bell button in order for you to be get notified whenever I shared a new video. Okay, so tingnan nyo naman guys, katakam-takam. Nagpa-pre-taste na ako sa isang sinusupplyan ko ng product kong isa. So sabi niya, Pearl, good, the best. Okay, sabi niya, pagkakataan. Sabi niya talagang nabusog siya dun sa isang binigay ko, diba? Hindi siya puro sugary. It's parang full, parang isa pa lang busog ka na. Kaya sabi niya magugustuhan din ng mga customer niya dyan na nag-opisina dyan sa kapila. Okay, marami kasi sa katapat niya, mayroong isang company na malaki, manufacturing. Maraming tauhan, syempre, pagbaba sa jeep. Sa kanya namimili, pang snack, pang lunch. Okay, meron siyang mga niluluto, mga food for lunch, okay? So, ayan guys, ini-store ko na dyan sa lalagyan. Siya nga, by the way guys, ang nagawa ko pala doon sa is 30 pieces. Okay, pero siguro kung liliitan ko yung iba. Kasi nga sabi ko sa inyo, may bigger mold akong
ginamit. Kaya yung iba malaki. So, ayun, sabi ko para naman lang naman sa akin. Ayun, pre-taste lang. Kaya na, nakatago lang sa ref. Pag gusto kumain, di kumuha. Pag hindi, bili ng ibang tinapay. Pero bibili naman ako lagi ng slice bread. Pero sarap kasi kaysa kape di ba? Look. Tingnan nyo naman guys. Ayan, sinubukan ko din ilagay sa box. Sabi ko, ayan, pernisyon ko din kung nakalagay sa box. The price that I'm going to offer is buy one take one at for 89. Pwede, ganun. Buy one take one at for 89 kung ibibenta ko sa online. Of course, charge to them ang shipping or pick up delivery ng food panda or whatever for you that they prefer. Okay? So, pwede siyang pagkakitaan, guys. Ayan. Diba ang bongga niya? Masarap siya, guys. Next time, gagawa din ako ng cornmeal muffin. Na-miss ko na yung cornmeal muffin ng ng Kenny Rogers. Ayan, guys. Subukan nyo, guys. So, diba ang bonggo? Banana talaga, guys, ang niya. Rich in potassium. Okay? Very healthy naman, lalo sa mga bata. Subukan nyo, guys. And sa mga gusto umorder, i-PM lang ako sa Pearl TV Official. Buy one, take one at 489. Okay? So, yummy and tasty, perfect for black coffee. Okay, guys. Kita nyo naman, perfect siya. Yan, perfect siya. Hindi siya dry, tama lang. Tamang lang. Diba? Jammers. Kain tayo, guys. Pag namimiss ko kumain, guys, ng ng saging. Ayan, meron na akong stock dyan kasi hindi yan mabilis masira, guys, Ayun nga, guys, aralin nyo din yung shelf life pala, guys. Okay, so that can last up to 2 months when chilled. Sa ref lang siya. Okay, bye-bye, guys. I hope you enjoyed this video and you are going to like and subscribe and leave a comment. God bless, guys. Babu!